What's up guys, Gikaishi here, nagbabalik na naman para sa panibagong video. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang nilalaman ng Ace Novel Volume 1 na isinulat ni Sho Hinata. Ito ay ang kwento kung paano binuo ni Ace ang Spade Pirates at kung paano siya nagkaroon ng Devil Fruit powers. Ang kwento na ito ay canon guys, tumulong si Oda sa paggawa ng kwento na to. Pero bago natin simulan ang ating topic ay pindutin muna ang like button at subscribe button at i-hit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong video patungkol sa One Piece. Nagsimula nga ang kwento sa isang isla sa East Blue na tinatawag na Six Seas. May isang taong natrap sa isla na ito dahil tumakas sa lugar nila upang makapaglakbay at makapagsulat ng napakagandang kwento ng isang adventure. Naka-encounter nga niya si Ace na inakala niya na isang pirata na magliligtas sa kanya. Pero itong si Ace ay nasiraan din ng bangka. Kung tatandaan nyo guys, yung panahon na umalis si Ace sa Pusa Village, sa Six Seas Island agad siya napadpad. Kinausap siya ni Ace at tinalok na tulungan upang makagawa sila ng isang balsa o palutang. Nagkataon din na pareha silang may nahanap na kayamanan sa isla. Tinanong ni Ace ang kanyang pangalan. Sinagot naman niya nito na Dus ang kanyang pangalan. Dahil nga may maskara siyang suot, nagdesisyon si Ace na tawagin siyang Masdus. Nagustuhan niya naman ito at tinanggap. Kwento ni Masdus ang kanyang pag-aaral sa medisina at siya ay mayroong hindi magandang grado. Pati na rin ang magulang niya na sumasalungat sa kagustuhan niya dahil nga gusto niya maglakbay sa dagat at gumawa ng isang napakagandang kwento. Nagkwento rin si Ace ng tungkol sa pamilya niya, lalong-lalo na ang tungkol kay Luffy. Pero biglang nagbago ang usapan nang biglang nabanggit ni Masdus ang pangalan na Goldie Roger. Alam nyo naman siguro guys ang ugali ni Ace kapag si Roger ang pinag-uusapan. Napagtanto ni Masdus na si Ace ay anak pala ni Roger, kaya napagdesisyonan nito na wag na lang ituloy ang usapan. Makalipas ang ilang araw ay hindi pa rin sila nagtagumpay na makaalis sa Six Island. Habang si Masdus ay walang mahanap na pagkain at malinis na tubig. Nakita niya si Ace na may hawak na prutas habang nakatayo sa pangpang ng dagat. Kaya napagdesisyonan niyang patayin si Ace para makuha ang prutas dahil nga ay gutom na siya. Pero bago niya simulang atakihin si Ace ay biglang tumunog ng malakas ang kanyang tiyan. Nakita siya ni Ace at sinabing maghati na lang sila sa prutas. Pero biglang naramdaman ni Masdus na guilty sa kanyang ginawa. Kaya hindi niya tinanggap ang offer ni Ace, pero itong si Ace ay mapilit. At sa huli ay nagkasundo rin sila at naghati sila sa prutas. Napansin ni Masdus na umaapoy ang katawan ni Ace pagkatapos niya makain ang prutas na ito. Ang prutas pala na ito ay ang Mera Mera Nomi. Makalipas ang ilang araw ay nagawang makontrol ni Ace ang kapangyarihan ng Mera Mera. Nakagawa sila ng isang sasakyang pandagat at tinawag nila itong Striker. Mapapatakbo nila ito gamit ang apoy ni Ace. Kung nabasa at napanood mo na ang chapter 159 at episode 95, sigurado akong alam mo kung paano ito gumagana. Nirecruit ni Ace si Masdus na sumama sa kanyang paglalakbay at agad naman siyang pumayag upang makagawa siya ng isang adventure na kwento. Nag-shake hands silang dalawa at nagdeklara na tatawagin silang Spade Pirates at lalampasan nila ang nagawa ng Pirate King na si Roger. Dumaan ng mga taon at dito na dumami ang crew ni Ace. Sumikat at nakilala na sila ng world government. Madaming bounty hunter ang sumubok at sinamantala ang kabaitan ni Ace upang mahuli siya. Ngunit nagagawa niyang matalo ang mga ito. Nakokontrol na nga ng Ace na maayos ang Mera Mera. Isang araw ay may isang bounty hunter na binalak patayin si Masdus. Ngunit naunahan nito ni Mihar, ang sniper ng Spade Pirates. Si Mihar ay dating isang teacher at may pangarap na maturuan ang mga batang hindi nakakapag-aral. Sa kabila naman ng kanyang pangarap ay magaling din siya bilang isang marksman. Isang crewmate ni Ace ay si Skull na mahilig at may kaalaman sa mga klase ng baril. At ang ibang crewmates naman ni Ace ay pawang mga combatants lang. Dahil nga sumikat at nakilala na ang Spade Pirates, pinadala ng Marines ang isang babae na may isang saber type na espada at mayroong burn scar sa kamay. Agad itong binaral ni Mihar, ngunit napakadali niyang mablock ang bala nito. Nakilala siya ni Skull at tinatawag siyang Iska the Nailing. Ang spelling ng pangalan niya ay Mayu, ngunit ginawa ko na lang na silent Q ang pronunciation sa pangalan niya, katulad nga ng kay Sasuke ng Naruto Shippuden.
May alias si Iska na Daniling dahil nag-iiwan siya ng napakaraming sugat na butas sa katawan ng kalaban niya. Si Iska ay handang-handang hulihin si Ace at ang kanyang crew. Ngunit itong si Ace ay hindi natatakot sa kanya. Inatake na mabilis ni Iska si Ace ngunit hindi niya ito natamaan dahil sa kapangyarihan ng Logia type Devil Fruit. Nagsimulang maglaban ng Marines at Spade Pirates ngunit dahil sa isang plano ni Deuce ay nagawa nitong masira at mapalubog ang barko ng Marines, kaya agad na napatigil si Iska sa pagkikipaglaban at inuna niyang iligtas ang mga kasamahan niya. Ngunit dahil sa napakalakas na alon, nahirapan si Iska at nanghina, ngunit siya ay iniligtas ni Ace. Tinanong ni Masdo si Ace kung bakit iniligtas niya si Iska. Sagot naman ni Ace ay mabuting Marines ang humuli sa kanila kaysa mga bounty hunters. Nagpatuloy ang kanilang paglalakbay at narating nila ang Sabaody. Ang Spade Pirates ay may total na 20 members, kabilang ang isang bounty hunter na may pangalan na Kotatsu. Ang kanilang kapitan na si Ace ay sumikat dahil sa nagawa nitong pagpapatumba sa ibang mga pirate captain. Sinulat ni Deuce ang mga nakikita niya sa Sabaody, ngunit hindi niya sinama ang mga pangalan ng crewmate niya. Ang Spade Pirates ay nag-iingat na hindi ma-involve sa Marines at Nobles. Nagpakita naman si Iska sa Sabaody upang hulihin si Ace, ngunit hindi niya ito mahuli-huli. Naging malapit si Iska sa kanila. Kwento ni Iska kung paano siya nagkaroon ng scar sa kamay. Ayon sa kanya ay dahil sa mga pirata, sinunog ang village nila at pinatay ang mga magulang niya. Ngunit siya ay iniligtas ng isang vice admiral na nagngangalang Draw. Inalok ni Iska si Ace na sumali sa Marines dahil hindi niya nakikita na masamang tao si Ace. Ngunit ito ay tinanggihan ni Ace. Makalipas nga ang 3 araw, si Ace at Deuce ay napadpad sa isang lugar sa Sabaody kung saan ang mga bata ay walang makain. Binigyan ni Ace ng pagkain ng mga batang ito at biglang dumating si Iska kasama si Vice Admiral Draw. Pinakita nila ang sulat na galing sa 5 elders na si Ace ay inaanyayaan na mapasali sa 7 Warlord of the Sea. Ngunit tinanggihan nito ni Ace dahil ayaw niya at hindi maganda ang sistema nito. Napangiti si Vice Admiral Draw dahil parehas sila ng ayaw ang sistema ng Warlord. Bigla niyang inatake si Ace dahil nga tinanggihan niya ang offer, ibig sabihin pwede na siyang hulihin. Naiwasan nito ni Ace ngunit itong si Vice Admiral Draw ay may weapon na naglalabas ng napakalakas na apoy. Mas piniling iligtas ni Ace ang mga bata dahil nga kumalat na ang mga apoy sa paligid. Tinulungan naman siya ni Iska. Sa kasamaang palad ay nahuli siya ni Vice Admiral Draw. Sinakal siya gamit ang armament haki. Ayon nga kay Vice Admiral Draw ay papatayin niya si Ace sa ngalan ng hustisya. Kaya sinagot ito ni Ace kung nasaan ang hustisya sa pagsunog sa paligid at magdulot sa mga bata ng kapahamahan. Ayon naman kay Vice Admiral Draw, ang hustisya ay pagpatay sa mga pirata. Parang absolute justice ni Akaino. Napaluhod at naiyak si Iska na sa narinig niya. Nagawa ni Ace na masira ang weapon ni Vice Admiral Draw gamit ang apoy niya at nagdulot ng napakalakas sa pagsabog, kaya parehas silang na-injured. Naniniwala si Masdus na nanalo si Ace. Napansin ni Vice Admiral Draw na gumagamit si Ace ng armament haki, ngunit hindi ito napapansin ni Ace. Naglaban ang dalawa ng matagal at sa huli ay nagsabay sila ng pagkakasuntok sa muka at si Ace ang hindi natumba. Agad na lumapit si Deuce at tinulungan si Ace upang makabalik sa kanilang barko. Nagpapigil si Ace dahil ayaw niyang iwan si Iska. Inalok ni Ace si Iska na sumama sa kanilang barko at patuloy na hulihin si Ace. Natawa si Iska at tinanggihan si Ace dahil gusto niyang ipagpatuloy ang pagiging isang marine at nagpasalamat siya kay Ace. Umalis ang Spade Pirates sa Sabaody at ligtas na nakarating sa New World. At nagsimula si Ace na hanapin si Whitebeard at kunin ang ulo nito. Hanggang dito na lang nga guys ang volume 1 na isinulat ni Sho Hinata. Ang volume 2 ay isinulat ni Tatsuya Hamasaki. Ito naman ay ang tungkol sa buhay ni Ace noong siya ay nasa Whitebeard Pirates na hanggang sa pagkakahuli sa kanya. Good news nga pala guys, ang novel na ito ay magkakaroon ng manga adaptation. Ang magiging artist ay ang artist ng Sengoku Rock at Dr. Stone. Nagdrawing na rin siya ng one-shot manga ng East Blue Saga. Ito nga yung nire-animated nito'y animation. Siya rin ay kilala sa tawag na Boichi.
Ang totoong pangalan niya ay Mojic Park.